everyone! Good day sa inyong lahat. Thank you so much for being here. Maraming salamat sa iyong pagbabalik at nakikinig ka pa rin hanggang ngayon nitong ating programang Dear Mama Mia. Siyempre ako po ang nag-iisa ninyong tagapaghatid ng mga kwento na si Mama Mia. At kung nagugustuhan niyo ang mga naririnig niyo dito, sana naman huwag niyong ipagkait ang isang subscribe at isang click ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas. Diba? Hello po, panibagong week. And syempre, hindi naman pala panibago, Tuesday naman pala ngayon. And syempre, panibagong araw, panibagong mga kwento. Pero bago ang lahat, hello po kay Mary Sanapan. Naku, Mary, talaga ba? Kapitbahay lang tayo. Charot. Hi naman kay Poriza Carlos. Maraming salamat sa pakikinig. Chazi Chay. Nene Palmares na nabanggit ko raw yung pangalan niya habang siya ay kumakain. Hello, masarap na pagkain para sa iyo. Hello naman kay Elsie Calopez. Maraming salamat. Marilu Sabalye, Christy Carpentero. Oy, hello po. Thank you so much, Angel. Maraming salamat din kay user NF9QO. Hi naman kay Judith McGovern. Maraming salamat sa pakikinig sa Libuma. User FY3ZI. Maraming salamat. All the way from Riyadh. Pero taga Bukidnon daw talaga siya. Ay naman sa mga taga Bukidnon, hello din kay Jolinda Albia. Maraming salamat, Gimaras Girl. Margie Luhong, thank you so much sa pakikinig. Michelle Bania, maraming salamat Michelle. Gerald Ribenito from Aklan, thank you so much. Ann Migs, hi sa'yo, maraming salamat. Jayran Geraldine, thank you so much sa pakikinig din. Hello din kay Elizabeth Lagunday, Christina Sison, ito ang ating mga kasuki talaga. Trinidad Makatangay, maraming salamat. Hello daw sa mga taga Lucena City. Pa-shoutout sa sister niyang si Alice Palomo, Nene Bansig at sa anak niya raw sa Dubai, Darrell and Anna. Hello po sa inyo. Tsaka sa balain niya raw na si Maring Baby. Hello po Maring Baby. And sa apo nilang si Riker Bryce. Hi naman kay Riza OFW all the way from The Mom. Hello din kay Jaime Rodriguez. Gail Easy, maraming salamat. Tuan Hintuan, thank you so much sa'yo. Hi kay Marlon Valencia, maraming salamat Sir Marlon. Hi din kay Jenny Aguilar, thank you so much sa pakikinig. Ayan, happy birthday Ma'am She Venus Camille Vida this month of September po. Happy birthday sa inyo. Hi kay Cristel Duerme. Maraming salamat. Lily Munar. Alda Amascual. Anime lover. Sa mga anime lover dyan. Sana all. Anime lover. Hi naman kay Marly Labong, Angelita Villafuerte. Angelita Villafuerte, hello sa'yo. Jennifer Valenzuela, maraming salamat all the way from Qatar, na lagi raw nakikinig sa atin, lalo na kapag siya ay nagtatrabaho. Hi naman kay Liza Chen, Vermalin Bautista, hello po. Alicia Vermalik at Rhea Bautista, maraming salamat sa pakikinig ninyo. Charlene Baclohan. Hi din kay Josephina. Hi Josephina, maraming salamat. Mayan Alvarez, thank you. Edmond Espina at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating mumunting channel. Naku, wag nating patagalin at atin na pong umpisahan ang paborito niyong programa. Walang iba kundi ang Dear Mama Mia. Lahat ng mga desisyong ating ginagawa sa buhay ay may mga kaakibat na kapalit. Pero minsan ang kapalit ay sobra at higit pa sa naidulot mong sakit. Hindi lang sa iba kundi maging sa iyong sarili na rin. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat at sa inyo pong mga tagapakinig na katulad ko ay araw-araw na nag-aabang kung may bago ba kayong ini-upload na kwento sa iyong channel. Mama Mia, ang kwentong ito ay pinag-isipan ko talaga ng makailang beses bago ko
tuluyang dinesisyonan na i-share dito sa inyong programa. Nais ko pong itago ninyo ang mga tunay na pangalan nitong aking kwento. Kayo na po ang bahalang magbigay ng mga pangalan dahil ang pangalang babanggitin ko dito ay mga totoong pangalan po ng mga tao. Sana po, Mama Mia, maitago nyo ang aking katauhan. Ayoko kasi na merong mapahamak at syempre merong mga taong mapahiya nitong kwento ng buhay ko. Ako nga pala si Kelly. Isa po ako sa mga libo-libo niyong tagapakinig. Isa po ako sa mga tagapakinig ninyo na ni minsan ay hindi pa nagawang mag-comment. Mama Mia, sa tingin ko kasi ay wala akong karapatan na magbigay ng payo o di kaya naman ay ng aking panghuhusga sa inyong mga letter sender. Lalo na't ako rin, Mama Mia, ay hindi naman perpekto. Ako rin ay nakagawa ng mga bagay na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung dapat ko bang pagsisihan o dapat ko bang panghinayangan. Mga bagay na hindi ko alam kung kasalanan ko ba talaga o nakatakda lang mangyari sa mga buhay ng mga taong involved nitong aking kwento. Mama Mia, uumpisahan natin ang kwento ko nung aking kabataan. Pinanganak po ako na medyo may kaya naman ang pamilya. Hindi kami mayaman, hindi rin kami mahirap. Mga magulang ko ay may sari-sarili nilang trabaho. Ang kaso nga lang, Mama Mia, yung mga trabaho ng mga magulang ko ay freelance lamang po. Ibig sabihin, wala po silang mga benepisyong binabayaran sa gobyerno o kung ano paman. I was 8 years old, Mama Mia, nung magkasunod na pumanaw ang aking mga magulang. Ang aking ama ay pumanaw sa sakit. Ang aking ina naman ay pumanaw dahil na-involve ang sinasakyan niyang barko sa isang trahedya sa dagat. Parehong mga magulang ko, Mama Mia, ay freelance po ang kanilang trabaho. Sa pagkakaalam ko, base na rin sa kwento ng aming mga kamag-anak, ang mama ko po ay isang host at isang event organizer. Samantalang ang papa ko naman ay isang sales agent. Mama Mia, nung pumanaw sila ay naiwan po akong mag-isa. Bukod sa pagiging mag-isa ay walang-wala rin pong kapera-pera na naiwan sa akin. Oo, nung buhay pa ang mga magulang ko ay maayos naman ang aming pamumuhay. Nakakakain ng mahigit 3 beses sa isang araw. Nabibili lahat ng gusto ko. Lahat yon pinoprovide ng mga magulang ko. Kaya lang nung mawala sila, Mama Mia, ay nawala na rin lahat. Wala silang kahit na SSS o kung ano paman dahil hindi pa naman yun required nung mga panahon na yun, lalo na para sa mga freelance na katulad nila. Kaya nung maiwan ako, Mama Mia, ay talagang walang-wala. Matapos mailibing ang mga magulang ko ay naririnig ko ang mga tiyahin at tiyuhin ko na pinagpasapasahan ako kung saan ako makikitira. Hindi pwede sa amin, alam nyo naman, 8 na ang anak ko. Paano pa ako kapag madadagdagan pa ng isa? Sa amin din hindi pwede. Alam mo naman pa-travel-travel ang trabaho namin. San maiiwan yung batang yan? Malalaki na ang mga anak ko. Mama Mia, mga kapatid ng nanay at tatay ko ay pare-parehong walang gustong kumuha sa akin. Siguro nga dahil bata pa lamang ako nung mga panahon na yon. Kung tutuusin ay hindi pa nila masyadong mapapakinabangan. Wala na rin akong lolo't lola noon sa side ng mama ko. Sa side naman ng papa ko ay meron pa. Buhay pa ang lolo't lola ko pero hindi po nila ako gusto. Naiintindihan ko naman po dahil sa pagkakaalala ko, kailanman ay hindi nagustuhan ng mga magulang ni Papa ang mama ko. Kaya siguro pati na rin ako, Mama Mia, ay hindi nila gusto. Pati na rin ako ay hindi nila gustong makasama sa iisang bubong. Hinayaan ko na lamang.
Mama Mia, nakitira muna ako sa isa kong tita. Pero sa araw-araw ay parang pinaparinggan niya ako. Nawala na nga raw siyang anak na bata. Para siyang bumalik sa umpisa na may inaalagaan pa. Ang mga anak kasi niya noon ay high school na at college na. Kaya kung tutuusin ay wala na dapat siyang responsibilidad na aalagaan. Hanggang sa isang araw ay may dumating sa aming bahay. Mama Mia, first cousin po iyon ng mama ko. May anak po siya na kasing edad ko lang din. Hello? Ikaw na ba si Kelly? Tanong ng pinsan ni mama. Opo, ako po. Naku, tinawagan ako ng tita mo. Sa amin ka natitira, Kelly ha? Po? Mama Mia, nung umpisa ay ayoko talaga. Unang-una sa lahat ay hindi ko naman sila masyadong kilala. Oo, nakikita ko sila noon kapag merong reunion pero hindi naman yun madalas. Isang beses sa kada 2 taon lamang kung mag-reunion noon ang angkan ni na mama. Kaya halos hindi ko nakilala ang tita kong ito. Pero po, dito na po ako makikitira sa tita ko, sabi ko sa kanya. Ay naku Kelly, hindi kita kayang alagaan dito. Isa pa, dun ka na lang sa kanila. May magiging kalaro ka. Maganda ang kwarto mo doon dahil may kaya sila. Kaya kanilang pag-aralin. Ako kailangan kong magbanat ng buto para sa mga anak ko. Sabi ng kapatid ng mama ko. Alam mo yung pakiramdam na yun ay hindi ko talaga malilimutan. Yun bang pakiramdam na pinamimigay ka lang? Yun bang pakiramdam na parang walang ni isa sa kanilang may gustong alagaan ka? Tahimik po akong naiiyak noon tuwing gabi, Mama Mia. Hinihiling ko na sana isinama na lang ako ng mga magulang ko. Kasi parang walang may gusto sa akin dito sa mundo eh. Pero yung tita ko na pinsan ni Mama ay naging mabait sa akin. O Julia, tulungan mo na yung pinsan mo na ayusin ang mga gamit niya. Sabi nito. Ayoko po talaga. Iyak na iyak ako noon, Mama Mia. Sumama ka na nga, Kelly. Nagiging pabigat ka na dito eh. Sabi ng kapatid ng mama ko. Uy, insan, wag mo namang ganyanin yung bata. Sasaktan din yan. Mama Mia, tinitigan kong mabuti ang pinsan ni Mama. Buti pa siya. Nararamdaman na baka nasasaktan ako. Siguro nga mas mapapabuti ang buhay ko sa kanila. Siguro nga mas magiging magaan kapag sa kanila ako makikisama. Kaya bagsak ang mga balikat ko na pumasok ako sa kwarto ng pinsan ko kung saan nakalagay ang mga gamit ko. Sinundan naman ako ni Julia. Hello Kelly, ako nga pala si Julia. Alam mo, natutuwa ako kasi may kapatid na ako, sabi niya. Si Julia, Mama Mia, ay nag-iisang anak. Ang sabi niya ay palagi rin daw wala ang kanyang mga magulang dahil sa mga trabaho ng mga ito. Kaya siguro na-excite siya na may magiging kalaro at kasabay na siya sa lahat ng bagay. Pilit akong ngumiti sa kanya noon kahit na ang totoo ay nasasaktan ako. Naisip ko siguro nga mas mapapabuti ang buhay ko kapag sina Julia ang kasama ko. Tinulungan niya akong ayusin ang mga iilan kong gamit. Eto na ba lahat mga damit mo? Hindi, may mga damit pa ako dun sa naiwan naming bahay. Hindi ko kasi dinala lahat dahil sabi naman ni tita hindi ako magtatagal dito sa bahay nila. Okay. Sasabihin ko na lang kay Mami na daanan natin yung iba mong mga gamit. Pero kung ayaw mo, ayos lang din naman. Marami naman akong gamit dun sa bahay namin. Pwede tayong mag-share. Mama Mia, masayang masaya si Julia noon. Nakikita ko na genuine ang kasiyahan niya. Siguro nga mas belong ako doon. Kaya naman, nagpaalam na kami doon sa kapatid ng nanay ko.
Pagkatapos ay sumakay na kami sa sasakyan ni na Julia at nirequest niya sa mommy niya na daanan yung iba kong mga gamit. Tinulungan din niya akong i-empake ang ibang mga gamit ko. Ang sabi pa ng tita ko na mommy ni Julia na yung bahay na yun daw ay pag-aari naman pala ng lolo't lola ko kaya marami daw ang maghahati-hati kapag naibenta na yun. Kaya mas mabuti raw na kunin ko na lahat ng mga gamit ko para kapag ibinenta na yun ng mga tiyahin at tiyuhin ko ay wala na akong babalikan pa doon. Naiyak na naman ako nung naisip kong ang bahay na tinitirhan ko, ang bahay kung saan marami kaming mga magagandang memories kasama ang mga magulang ko ay mawawala din sa akin. Mag-isa na lang talaga ako. Pagdating ko sa bahay ni na Julia ay pinapasok niya agad ako sa kwarto ko. May 2 ng kama doon. Malaki ang kwarto niya kumpara doon sa kwarto ko sa bahay namin. Share tayo, pareho naman tayong babae eh. Halika, ilalagay na natin yung mga gamit mo. Tinulungan niya rin akong ayusin ang aking mga gamit. Pagkatapos naming mag-ayos ay tinawag na kami ng mommy niya para kumain. Mama Mia, tahimik na tahimik ako noon. Hindi ko alam kung paano makisama sa mga taong ngayon ko pa lamang nakikilala ng lubusan. Mabait din ang daddy ni Julia sa akin. Ang sabi nila ay turing ko na raw na parang bahay ko ang bahay nila. Dahil simula sa araw na yun ay magiging magkapatid na raw kaming 2 ni Julia. Tuwang-tuwa naman si Julia at ang sabi niya sa wakas ay may kapatid na rin daw siya. Ang tagal-tagal na raw daw niyang hinihiling sa mommy at daddy niya na bigyan siya ng kapatid pero dahil busy ang mga ito ay wala ding nangyari. Sa mga unang araw ko sa bahay ni na Julia ay nangangapa pa ako. Nahihiya pa ako at isa pa Mama Mia, nagluluksa pa rin ako sa mga sandaling yun. Nagluluksa pa rin ako sa pagkawala ng aking mga magulang. Pero si Julia, naging sobrang bait niya sa akin. Lagi niya akong inaalalayan. Lagi niya akong isinasama. Nag-transfer na rin ako dun sa paaralan na pinag-aaralan niya. Private school yun, Mama Mia. Meron ring sariling kasambahay sina Julia kaya wala rin kaming halos ginagawa doon sa bahay. Totoo ngang itinuring nila ako na parang kanilang kapamilya. Itinuring nila ako na parang parte talaga ng pamilya nila. Kami ni Julia ay naging close paunti-unti. Pero syempre hindi ko pa rin kinakalimutan Mama Mia na tulong nila iyon sa akin. Laking pasasalamat ko sa Diyos na dumating si Julia, ang mommy niya at ang daddy niya para sagipin ako mula sa mga kamag-anak ko na pinagpapasapasahan lang ang pag-aalaga sa akin. Naging close nga kami ni Julia. Naging parang magkapatid na parang mag-best friends kaming 2. Pero Mama Mia, itong si Julia ay marami pong kalokohan sa school. Hindi po siya mahilig gumawa ng kaniyang mga assignments. Although matalino talaga siya dahil kahit na hindi siya gumagawa ng assignments at iba pang mga projects ay nagiging honor student pa rin siya. Magkaklase din nga pala kami Mama Mia at masasabi ko talagang mas matalino sa akin si Julia. At bilang pagtanaw ng utang na loob sa kaniyang mga magulang at sa kanya na rin dahil sa hindi nila pagtrato sa akin ng iba, ay tinutulungan ko si Julia sa kaniyang mga assignments at iba pa. Simula noon ay naging mas close pa kami. Nung nag-high school na kami ay sinabihan kami ng mommy at daddy ni Julia na dapat unahin daw muna namin ang aming pag-aaral at saka na lamang daw yung pagbo-boyfriend. Ako naman ay walang balak noon na mag-boyfriend dahil ang gusto ko ay makatapos ng aking pag-aaral. Iniisip ko noon na mahirap pala talaga kapag walang-wala ka dahil walang may gusto sa'yo. Swerte na nga lang din ako dahil inampun ako ng mga magulang ni Julia kahit na hindi naman officially ang pagiging ampun ko sa kanila. Alam nyo, Kelly, Julia, ngayong mga dalaga na kayo,
Dapat unahin niyo muna ang pag-aaral niyo, ha? Huwag muna kayong magbo-boyfriend. Pasasaan ba ang mga boyfriend-boyfriend na yan kapag nakatapos na kayo ng inyong pag-aaral? Opo, Mommy, sabi ni Julia. Ako naman ay tumango lamang at sinabi kong wala naman talaga akong balak na pumasok sa pakikipagrelasyon. Pero Mama Mia, hindi po tinupad ni Julia ang mga sinabi ng kanyang mga magulang. Si Julia po ay talagang may pagkarebelde. Siguro nga dahil nag-iisang anak at mahal na mahal siya ng mga magulang niya. Kaya kung ano man ang ninanais niya ay talagang kanyang ginagawa. Isang araw, habang nagbibihis ako sa loob ng kwarto naming dalawa, ay bigla na lamang napatili si Julia. Nagmamadali pa akong lumabas noon. Ano nangyari sa'yo? Tanong ko. Kelly, cousin, naku, may love life na ako. Love life? Hindi ba sabi sa atin ng mami mo, huwag tayong makikipagrelasyon? Please, huwag mong sasabihin kina mami, ha? Promise mo yan sa akin. Mama Mia, wala din akong nagawa. Ayoko namang mapahamak ang pinsan ko na best friend ko na rin. Kaya pinagtatakpan ko siya. May mga pagkakataon na hindi siya pumapasok sa eskwela dahil meron silang lakad ng kanyang boyfriend na taga-ibang school. Pinakilala niya rin niya ito sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi ko nagugustuhan yung aura ng kanyang boyfriend pero ang sabi niya sa akin ay wala daw akong pakialam dahil hindi naman daw ako ang makikisama. Isa pa Kaz, kita mo naman 'di ba? Ang gwapo-gwapo niya. Alam mo, wala akong tiwala sa mga gwapo na ganyan. Isa pa, bakit kanya kinikita ng palihim? Tapos bakit kanya sinasabihan na mag-cutting class kayo o mag-absent kayong dalawa? Alam mo, sa tingin ko, bad influence sa'yo yung boyfriend mo. Cousin naman. Huwag ka ng nega please, masaya ako sa kanya eh. Mama Mia, wala akong nagawa dahil matigas talaga ang ulo nitong si Julia. Kung anong naiisip niyang gawin ay yun talaga ang ginagawa niya at wala na akong magagawa para pigilan na to. Hinayaan ko na lamang siya. Isang gabi ay umuwi ako ng bahay. Akala ko noon ay wala pa ang tita at tito ko na mommy at daddy ni Julia dahil sa pagkakaalam namin ay umalis ang mga ito para sa isang work travel. Kaya gulat na lang ako nung pagdating ko ng bahay ay nandun sila. Oh, Kelly, bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan si Julia? Tanong nila. Tito, tita, kasi may tinatapos pa si Julia. Magkaiba kasi kami ng team na sa research namin. Sabi ko. Bakit hindi mo na lang sinamahan yung pinsan mo? Kasi po, sabi niya sa akin mauna na raw ako kasi baka gabihin pa sila. Ano? Ganitong oras ba talaga hindi pa nakakauwi ang pinsan mo? Hindi ba kayo sabay na umuwi? Sabay naman po, ngayon lang po talaga hindi. Mama Mia, pinandilatan ako ng mga mata ng kasambahay namin noon. Alam ko na tinatanong ng mga mata nila kung bakit ako nagsisinungaling. Pero syempre, ayoko namang mapahamak ang pinsan ko. Ayokong isipin ng mga magulang niya na pariwara ito. Pero ang totoo, nung araw na yun ay hindi naman talaga pumasok sa eskwela si Julia. Sumama siya dun sa boyfriend niya dahil may party daw ito sa kanilang bahay. Ang totoo niyan ay sinasama pa ako ni Julia nung araw na yun pero hindi talaga ako pumayag kasi ayokong umabsent. Klarong-klaro para sa akin nung mga panahon na yun ang aking goal sa buhay. Alam ko kasi Mama Mia na pumalpak lang ako isang beses ay mawawalan ako ng mga taong mag-aaruga sa akin. Pumalpak lang ako isang beses ay mawawalan ako ng pag-asang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi pa naman ako ganun katalino at syempre nung mga panahon na yun Mama Mia, hindi pa naman po uso ang maraming mga scholarship, hindi katulad ngayon. Talaga bang ganyan ang uwi ng pinsan mo ha?
Magtapat ka nga sa amin, Kelly. Tanong ng tita ko. Hindi po talaga, tita. Ngayon lang po talaga yun. Kahit na natatakot ako nung mga panahon na yun dahil alam kong ikakapahamak ko yun, Mama Mia, ay pinagtakpan ko pa rin si Julia. Kaya lang mali yata ang pagtatakip ko sa pinsan ko. Dahil umabot ng sukdulan itong si Julia. Isang araw ay kami lang sa bahay kasama ang mga kasambahay dahil maagang umalis ang tito-tita ko. Julia, bumangon ka na dyan, may pasok pa tayo. Third year high school na kami nung mga panahon na ito. Ayoko. Masakit ang ulo ko eh. Bakit kasi gabing-gabi ka na umuwi kagabi? Tapos amoy chiko ka pa? Kailan ka natutong uminom? Tanong ko. Kasi naman, ang aga-aga. Mama Mia, pinagsasabihan ko nung mga panahon si Julia nung bigla na lang siyang napatayo dahil nasusuka raw siya. Wala naman kaming kaalam-alam nung mga panahon na yun kung anong ibig sabihin noon. Ang akala ko lamang ay dahil sa pag-inom niya nung nakaraang gabi, kaya ganoon ang kanyang pakiramdam. Pero habang kumakain kami ay naduduwal na naman siya. Hanggang sa biglang nagtanong yung matagal ng kasambahay ni na Julia na parang naging pangalawa na niyang ina dahil ito ang nag-alaga sa kanya mula pa pagkabata niya. Julia, ano ba yan? Huwag mong sabihin sa akin buntis ka. Nagkatinginan kaming dalawa ni Julia nung araw na yon. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot at kaba. Ako din naman, Mama Mia, hindi ko na iwasang kabahan at matakot din dahil alam ko na kapag totoo yun ay pati ako mapapahamak. Hindi manang, hindi ako buntis. Ano ka ba naman? Nakainom lang ako kagabi. Julia, ayusin mo nga yung buhay mo. Yung mga magulang mo. Grabe ang sakripisyo para sa inyong dalawa. Lalo na sa iyo dahil anak ka nila. Manang, pwede ba? Sinermonan na ako kanina ni Kelly kaya wag mo na akong sermonan ulit. Nilalambing lang ni Julia yung kanyang kasambahay at naging okay na rin sila. Pero pagkalipas ng ilang araw, Mama Mia, ay umuwi kaming dalawa ni Julia sa galit na galit niyang mga magulang. Julia! Kelly, ano to? Sinong may-ari nito? Mama Mia, pinakita niya sa amin ang isang pregnancy test. Hindi ko alam na meron palang ganun. Kasi wala naman akong kaalam-alam nung mga panahon na yun tungkol doon. Po, sabay naming sagot ni Julia. Huwag niyo akong ipopoin dyan. Sino ang may-ari nito? Sino sa inyong dalawang buntis? Hindi po akin yan. Agad na sagot ni Julia. So sa'yo to, Kelly? Hindi po, tita. Kayong dalawa, wag niyo nga akong pinaglololoko. Sa kwarto ko niyo ito nakita. Pumasok ako doon dahil may kukunin sana akong papeles dahil i-a-apply ko kayo ng college scholarship. Tapos ano itong nakikita ko? Mama Mia, nagkatinginan kami ni Julia nung mga panahon na yon. Nabasa ko sa mga mata niya na humihingi siya sa akin ng saklolo na huwag kong sasabihin sa kanyang mga magulang ang totoo. Pero nung mga panahon na yun ay ayoko talagang mapahamak ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ayokong mawalan ng pag-asang makapag-aral. Kaya oo, Mama Mia, sa unang pagkakataon ay hindi ko pinagtakpan ng pinsan ko. Hindi po talaga akin yan, tita. Wala po akong ganyan. So sa'yo nga to, Julia. Mommy! Umiiyak na si Julia nung mga panahon na yon. Noong biglang sumabat ang kasambahay nila at sinabing baka nga kay Julia yon dahil 2 araw na itong naduduwal tuwing kumakain kami.
Galit na galit ang mga magulang ni Julia sa kanya. Nasampal siya at ako naman nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay takot na takot. Pati ako ay pinagalitan ng mami niya. Eto na nga ang nagiging resulta dahil ikaw, Kelly, pinagtatakpan mo yung pinsan mo. Galit na galit din ito sa akin. Pero pinagtanggol naman ako ng tito. Ang sabi niya, wag akong sisihin dahil alam nilang si Julia ang may pakana nung mga bagay na yon. Mama Mia, napakabilis ng mga pangyayari. Si Julia ay ipinatapon sa probinsya ni na tito. Ang sabi ng mga ito ay dun muna ito mag-aaral at dun ito manganganak. Ako naman ay nakapagtapos ng high school. Hindi na kami muli pang nagkita ni Julia. Ang balita ko pa, Mama Mia, ay nakunan daw ito. Naipasok naman ako successfully ni tita sa kanilang kumpanya na kanyang pinagtatrabahuan bilang scholar, Mama Mia. Nag-aral ako sa Maynila dahil dun lang available yung kursong gusto ko. Lumipas ang mga taon hanggang sa nagka-graduate na ako ng college. Malaki ang naging pasasalamat ko kina tito at tita. Akala ko nga noon sa celebration ng graduation day ko ay makakarating si Julia pero hindi po ito dumating, Mama Mia. Alam kong nagtatampo pa rin sa akin ang pinsan ko. Alam kong galit pa rin ito sa ginawa ko. Wala pang isang taon na nakapagtapos ako ng pag-aaral nung bigla akong nakatanggap ng isang job offer sa ibang bansa. Ito ay mula sa isa ko pang tita na dun nagtatrabaho. Sinabmit ko kasi sa kanya via email ang aking resume, Mama Mia, at sakto naman na nangangailangan ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya doon. Agad din akong nakapasok doon at buti na lang at pinayagan ako ng mga magulang ni Julia na mag-abroad. Mama Mia, nasa abroad ako nung nabalitaan kong ikinasal na si Julia. Hindi doon sa kanyang boyfriend, kundi sa isa pa niyang panibagong boyfriend na nakilala niya nung college. Nakapagtapos na rin ang pag-aaral si Julia at nagtayo na rin ang kanyang sariling negosyo. Ayaw na ayaw kasi talaga ni Julia na nagtatrabaho para sa iba. Kaya nang makapagtapos ito sa kursong business management, ay nanghingi ito ng tulong sa kanyang mga magulang para itayo ang business na gusto nito. Naging maganda din naman ng takbo ng kanyang negosyo, Mama Mia, hanggang sa nakapag-asawa na nga siya. Nung kasal niya ay gulat na gulat ako dahil nakatanggap ako ng email mula sa kanya. Isang invitation yon para sa kanyang kasal. Sana Kaz, makapunta ka ha, sabi niya. Pero nag-reply ako na hindi pa ako pwedeng magbakasyon nung mga panahon na yon. Ang totoo kasi niyan, Mama Mia, dapat tapusin ko muna ang 3-year contract ko bago ako makauwi ng Pilipinas. Magdadalawang taon pa lang ako doon nung ikinasal itong si Julia. Nanirahan din si Julia sa probinsya ng kanyang ama dahil mas nagustuhan niya ang pagpunta niya doon. Doon din ang kanyang negosyo, kaya doon na rin siya nagstay for good at doon na rin sila kumuha ng sarili nilang bahay na mag-asawa. Masayang masaya ako sa takbo ng buhay ng pinsan ko. Mama Mia, naging masaya rin ako lalo pat napatawad na niya ako at unti-unting nagbalik na ang aming communication dalawa. Ang asawa nga rin pala ni Julia ay parang pa-travel din ang trabaho. Isa po itong medrep, Mama Mia, at pumupunta ito sa iba't ibang lugar para sa kanyang trabaho. Guys, kailan bang uwi mo rito? Tanong ni Julia sa akin nung magka-chat kaming dalawa. Malapit na. Uuwi na rin ako sa wakas. Nako Kaz, excited na ako makilala mo ang asawa ko, sabi niya. Talaga ba? Okay, sige. Pupunta ako dyan. Mama Mia, I was looking forward na makauwi na nga sa Pilipinas. Miss na miss ko na si Julia, lalo pat unti-unti na rin nagbalik ang closeness naming dalawa. At miss na miss ko na rin ang tito't tita ko na mga magulang ni Julia na hindi pa rin nagsawang kumustahin at gabayan ako kahit na may trabaho na ako. Minahal talaga nila ako bilang kanilang tunay din na anak. Masayang masaya ako nung mga panahon na yun dahil naging maayos na ulit ang lahat.
Nung matapos ko na nga ang kontrata ko, Mama Mia, ay bumalik na ako ng Pilipinas. Sakto din nung mga panahon na yon that I was mending a broken heart. Meron kasi akong naging boyfriend doon sa ibang bansa na Pinoy din naman, Mama Mia. Naging magjowa kami ng mahigit 2 taon, kaya lang bigla siyang nakabuntis ng iba. Ayaw niyang panindigan yung babae dahil lang sabi niya ako raw ang mahal niya, pero hindi ako pumayag. Ayoko kasi na merong isang bata na mawalan ng ama. Kaya hiniwalayan ko siya kahit na ang totoo ay mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit na ang totoo ay parang hindi ko kinakaya na wala siya dahil iniisip ko na noon na siya na ang makakatuluyan ko. Mahal na mahal kita, Kelly. Ikaw ang gusto kong makasama. Hindi siya. Sana naisip mo yan nung mga panahong ginagalaw mo siya. Sana naisip mo yan nung mga panahon na nagpapakasarap ka sa piling niya. Hindi sana kayo nagkaroon ng anak o ng ugnayan dalawa. Mama Mia, naiintindihan ko po kung bakit siya naghanap ng iba. Nung mga panahon kasi na yun ay naisip ko na ayokong magpagalaw sa isang lalaking hindi ko asawa. Ganun talaga kasi ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Focus na focus ang mga goal ko sa buhay. Ang sabi ko noon, ayoko na mabuntis ako bigla. Parang na-trauma din ako siguro sa mga nangyari kay Julia noon na nabuntis siya ng kanyang nobyo. Ang sabi ko, tsaka na ako magpapabuntis kapag settled na ako sa career ko. Pero hindi naman nakapaghintay ang boyfriend ko. Nambuntis siya ng iba kaya hindi siguro kami para sa isa't isa. Nung makauwi ako ng Pilipinas ay tuwang-tuwa ang tito-tita ko. Doon ako tumuloy sa bahay na tinutuluyan ko dati, sa bahay ni na Julia. Nakarating din si Julia 2 araw matapos kong dumating ng Pilipinas. Tuwang-tuwa ako at nagyakapan kaming dalawa. Masayang-masaya kami sa piling ng isa't isa. Humingi ulit ako ng tawad sa kanya dahil napahamak ko siya noon. Pero ang sabi niya ayos na yun dahil hindi raw niya makikilala ang kanyang nobyo na naging asawa na niya kung hindi siya napunta doon sa probinsya. Alam mo, Kaz, Kelly, siguro talagang totoo na everything happens for a reason. Kaya ako napatapon dun sa probinsya dahil dun ko pala makikilala ang lalaking magmamahal sa akin ng totoo. Dun ko pala makikilala si Dave. Sabi niya, Dave pala pangalan ng asawa mo? Ano ka ba naman? Di mo binasa yung invitation na binigay ko sa'yo? Hindi eh. Sorry ah. Huwag kang mag-alala. Ipapakilala ko kayo. Kaya lang, sa ngayon nasa Davao siya eh. May seminar kasi sila noon. Doon. Ayos lang yun. 3 buwan pa naman ako dito. Kaya, pwedeng-pwede pa. 3 buwan? Buti at matagal ang bakasyon mo. Aayusin ko kasi lahat ng papeles ko para meron na akong papeles pagpunta doon para maasikaso ko na rin ang residency ko. Alam mo, asinsado ka na talaga. Natutuwa ako para sa iyo, Kelly. Isa na lang talaga ang kulang sa iyo. Boyfriend, sabi niya. Ayos lang yun, di naman ako nagmamadali. Masayang-masaya kami ni Julia na nagbonding sa isa't isa. Pero 2 araw lang din yun dahil kinailangan na niyang bumalik sa probinsya para sa kanyang negosyo. Gustong-gusto niya na makapunta ako ng probinsya, Mama Mia, para samahan siya doon. Kaya lang, marami naman talaga akong ginagawa. Marami akong inaasikaso na mga papeles ko, kaya sinabihan ko siya na next time na lang. Habang nag-aasikaso ako ng aking mga papeles, Mama Mia, ay dito ko aksidenteng nakilala ang isang lalaking nagpakilala sa akin sa pangalan na James. Nagkabungguan kami dun sa isang fast food kung saan ako nanananghalian noon. Ang dami-daming tao nung mga panahon na yon. Tapos na akong umorder at bitbit ko na ang tray kung saan nilalaman doon ang order ko. Naghahanap ako noon ng mauupuan. Palinga-linga ako noon, Mama Mia, at talaga namang naghahanap ako ng pwedeng mesa na pang-isahan lang. Nang hindi ko mapansin ang isang lalaking
nakakasalubong ko na. Yung lalaking din yun nung panahon na yun ay busy sa kanyang cellphone. Kaya naman, wala kaming ka-idea na magkakabungguan na pala kaming dalawa. Huli na ang lahat nung nagkabungguan kami dahil tumilapon na ang soft drinks na dala-dala ko dahil wala pa naman yung takip kasi nga dine-in yun, Mama Mia. Sa akin pa talaga napunta ang lahat ng soft drinks at nadumihan ang suot ko. Agad din naman siya nag-sorry sa akin. Pero Mama Mia, nainis talaga ako nung mga panahon na yon dahil pupunta pa ako noon sa embassy. Sorry miss, sorry talaga, di ko sinasadya. Dahan-dahan ka naman kasi. Bakit ka naman masyadong clumsy? Alam mo naman maraming tao. Hey miss, ikaw din naman di ka rin tumitingin sa dinadaanan mo. Kasi kung nakita mo ko, hindi sana tayo nagkabungguan dalawa. Masyadong presko pa siya nung una. Pero nung makita niya ang itsura ko, ay agad siyang nag-alala. Samahan na kita. Bibili tayo ng damit, akong bahala. Nag-insist siya, Mama Mia, kaya wala na akong nagawa. Noong panahon kasi na yun ay hindi pa ako nakapagpalit ng pera. Dolyar pa ang perang nasa pitaka ko nung mga panahon na yun. Kaya naman wala akong naging choice kundi sumama na lang sa kanya at bumili kami ng damit. Siya pa talaga ang pumili ng damit para sa akin. Napakaganda nung damit na yun at syempre bagay na bagay sa akin. Bagay na bagay sa'yo, ang ganda-ganda mo, sabi niya. Maganda naman kasi talagang damit na to eh. Hindi, mas maganda ka, kaya naging maganda ang damit na yan kasi ikaw ang may suot. Napakagaling niyang mambola. Kaya napatawad ko rin naman siya, Mama Mia, at doon ay nag-exchange numbers nga kaming dalawa. Hanggang sa nagkita kami ng nagkita sa mga sumunod na araw. Hanggang sa niligawan niya ako. Ang sabi ko ay ayokong magmadali na sagutin siya dahil aalis din naman ako matapos ang 1 buwan at pupunta na ako ng Amerika. Ayos lang yun, maghihintay ako sa'yo. Nakabalik na nga ako ng Amerika, Mama Mia, at nagpatuloy pa rin ang communication naming dalawa. Naging mas sweet pa sa akin si James, kaya naman natutuwa ako sa kanya. Nung sumunod na bakasyon ko matapos ang 1 taon, ay naging kami na ngang dalawa ni James. Mama Mia, ewan ko ba? Kahit na nagkaroon na ako ng boyfriend noon ay hindi ko magawang ibigay ang sarili ko. Pero kay James, napakadali na lang yun sa akin gawin. Noong makarating ako mula Amerika ay sinundo niya ako sa airport. Hindi ako nagsabi kina Julia at sa mga magulang niya na makakauwi ako dahil alam kong mag-i-insist ang mga ito na sila ang sumundo sa akin. Hindi rin ako nagsabi na uuwi talaga ako dahil ang plano ko noon, Mama Mia, ay si James muna ang pagtutuunan ko ng pansin. Habang nasa abroad kasi ako ay panay pa rin ang chat niya sa akin. Panay ang update niya at panay pa rin ang panliligaw niya kaya naisipan kong sagutin na siya. Mama Mia, nung sinundo niya ako ay agad ko siyang sinagot. Agad din naman siyang nag-book ng hotel para sa aming dalawa. Ewan ko, imbes na ma-turn off ay na-excite pa ako nung mag-hotel kami. Mama Mia, dun ko ibinigay ang sarili ko sa kanya. Paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa ni James. Napakagaling niya. Wala pa akong experience pero talagang napasaya niya ako. Talagang satisfied ako sa performance niya pagdating sa kama. Lahat na yata ng mga nakikita at nababasa ko ay ginagawa o ginawa na ni James sa katawan ko. Kaya naman, Mama Mia, masaya talaga ako nung mga panahon na yon. Masayang masaya. Feeling ko wala na akong mahihiling pa. Ipapakilala kita sa pinsan ko at sa mga magulang niya. Oo ba? Kailan ba yan? Sa susunod na linggo. Pagkatapos natin dito. Okay, sige. Oo, Mama Mia. 1 buong linggo kami ni James na nag-check-in sa hotel na yon. At ang pinagpapasalamat ko pa talaga ay napaka-gentleman niya.
Kung iba yun, siguro ako ang pagbabayarin dahil ako ang kumikita ng dolyares at ako ang galing abroad. Pero si James hindi siya ganoon, Mama Mia. Siya talaga ang nagbabayad ng lahat. Ayaw na ayaw niya na gumastos ako ni 5 duling. Dahil sabi niya siya raw ang lalaki. Nakakahiya naman daw na kay bago-bago pa namin ako na ang pinaggagastos niya. Ayos lang naman yun, wala namang problema. Pero sa akin hindi yun ayos. Ako ang gagastos dahil ako ang lalaki. Gusto kong mapatunayan sa'yo na kapag pumayag ka na magkasama tayong dalawa, ay ikaw na ang magbubuhay, Reyna. Na kapag pumayag ka na tayong dalawa ang magsasama sa iisang bubong, ay hindi mo na kailangang magtrabaho pa. Natatawa ako sa kanya dahil napaka-old-fashioned niya, Mama Mia. Naniniwala kasi siya sa gender role na ang babae nasa bahay, nag-aalaga ng pamilya. Samantalang ang lalaki ang nasa labas at naghahanap buhay at pinuprovide lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Ang totoo, kung noon niya yun sinabi sa akin, siguro magagalit ako. Dahil naisip ko talaga noon na I am strong and independent woman, Mama Mia. Gustong gusto ko na nag-earn ng sarili kong pera. Gustong gusto ko na walang nakikialam sa mga desisyon ko. Pero nung mga panahon na sinabi sa akin yun ni James, ewan ko kung bakit kinilig tuloy ako. Kung bakit mas naisip ko na napaka-gentleman naman talaga niya at napaka-sweet na gustong-gusto niyang alagaan nako. Matapos ang 1 linggong pananatili namin sa hotel kung saan ay amin pong pinagsaluhan lahat ng aming mga nararamdaman sa isa't isa, ay umuwi na ako sa bahay ng tita at tito ko. Pupunta ka ba mamaya? Sabi ko. Papakilala na kita sa kanila. Tsaka mo na lang kilalanin yung pinsan ko kapag dumating na siya. Sorry Han. Siguro sa susunod na linggo na lang kasi may biglaan kaming meeting eh. Tapos sa Cebu pa ang training na yon. Meeting plus training yon. Ah, ganun ba? Okay, sige. Magkita na lang tayo sa susunod na linggo. Pagka-uwi ko ng bahay ng tito-tita ko ay natuwa sila dahil nakita nila akong muli. Hindi ko na lang sinabi na matagal na pala akong nakauwi. Ang sabi ko na lang sa susunod na linggo ay may ipapakilala ako sa kanila. Tinawagan ko ang pinsan kong si Julia. Mama Mia, wala pa sigurong mga 1 araw ay nakarating na si Julia na siya namang ikinagulat ko. Oh, nasaan ang asawa mo? Tanong ko. Akala ko ba sa wakas makikilala ko na rin siya? Wala na akong asawa, Kas. Ano? Anong wala ka ng asawa? Shh! Huwag kang masyadong maingay. Hindi pa alam ni na Mommy at Daddy eh. Ano nangyari? Naghiwalay kayong dalawa? Oo. Bakit? Kas, nakikipaghiwalay siya sa akin 3 buwan na ang nakakaraan. Akala ko naman ay hindi niya totohanin eh. Pero 1 buwan nang nakaraan nung kinuha niya lahat ng gamit niya sa bahay namin. Bakit? Bakit siya umalis? Bakit kayo naghiwalay? Nagloko ka ba? Nagloko ba siya? Ewan ko. Basta sabi niya, hindi na raw siya masaya. Alam mo, magdadalawang taon na hindi masyadong masaya ang pagsasama namin pero akala ko kasi normal lang yun eh. Normal lang naman sa mag-asawa yung ganun, 'di ba? Hindi ko naman nakalain na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon. Mama Mia, dinamayan ko ang pinsan ko ng 1 buong linggo. Dahil dun siya nagstay sa bahay nila kung nasaan ako. Maganda ka, Kas. Sexy pa. Matalino. Makakakita ka pa ng iba. Tama na nga ang pag-uusap natin tungkol sa akin. Ikaw, kumusta ka na? Huwag mong sabihin na madadamay ka na naman sa pinagdadaanan ko ah. Ano? Anong madadamay? Tanong ko. Kelly, alam ko naman eh.
Alam ko naman na kaya hindi ka masyadong nagbo-boyfriend noon dahil natatakot kang mangyari sa'yo ang mga nangyari sa akin nung high school tayo. Pero magkaibang tao tayo. Hindi porket broken-hearted ako, hindi porket hindi nag-workout ang mga relasyon ko, pati na rin ang marriage ko, ay hindi mag-workout sa'yo. Baka ikaw ang swerte sa ating dalawa pagdating sa love life. Mama Mia, napangiti ako noon at hindi yun nakaligtas sa mga mapanuring mata ng pinsan ko. Aha, may love life ka na nga? Oo, meron na. Ipapakilala ko siya sa inyo sa susunod na linggo. Sabi ko. Oo pa, naku na, natutuwa ako para sa'yo. Sana nga mag-workout yung sa inyo. Kailan ba ang kasal? Ano ka ba naman kay bago-bago pa namin kasal agad? Alam mo, hindi na pinapatagal yung ganyan. Lalo pa sa'yo na mag-a-abroad ulit. Ewan ko. Siguro time na lang ang magdedesisyon kung anong nalarapat sa amin. Sabi ko. Mama Mia, mula nga noon ay na-transfer na ang topic sa akin at sa boyfriend kong si James. Tuwang-tuwa naman si Julia para sa akin. Matapos nga ang isang linggo ay bumalik na si Julia sa probinsya, samantalang ako ay nakipagkita na ulit kay James dahil nakabalik na siya galing Cebu. Mama Mia, nung nagkita kami ay agad siyang nag-propose ng kasal sa akin. Ano ka ba naman? Mahigit 2 linggo pa lang ang relasyon natin tapos magpo-propose ka na? 2 linggo pa nga ang relasyon nating dalawa, pero natutuwa na ako. Alam ko na ikaw ang babaeng dapat kong pakasalan. Ikaw ang babaeng makakasama ko habang buhay. Mama Mia, parang whirlwind romance ang nangyari sa aming dalawa ni James. Agad di naman akong umoo, lalo po nung sinabi niya sa akin at saka na kami magpapakasal kapag nakabalik na ako galing Amerika. Gusto niya lang daw munang lagyan ng singsing ang mga kamay ko para hindi ako makakalimot na siya ang lalaking itinadhana para sa akin. Naging masayang-masaya kami, lalo pa nung pumunta na kami dun sa kanyang bahay. Merong condo unit si James, Mama Mia, at dun ako natulog ng 3 araw. Ayaw pa sana noon ng tiyahin at tiyuhin ko dahil conservative pa rin naman sila, pero sinabi kong engaged na kaming dalawa ni James. Pinakita ko pa sa kanilang singsing kaya pumayag na rin sila na doon ako makitulog ng 3 araw sa bahay ng boyfriend ko. Hanggang sa tumawag ang tito at tita ko sa akin na papunta na raw si Julia at kung pwede raw ay kilalanin na nila ang boyfriend ko. Natuwa naman ako noon, Mama Mia. At sakto naman talaga na bakante ang schedule ng boyfriend ko nung panahon na yun. Wala siyang trabaho. Okay, sige. Magkita tayo para naman maipagpaalam ko na ng formal sa mga nagpalaki sa'yo ang mga kamay mo. Sabi niya sa akin sabay yakap at halik sa labi ko. Mahal na mahal kita, Kelly. Ikaw ang mahal ko kaya nararapat lang na makilala ko ang mga taong nagmahal sa'yo para mahalin ko rin sila dahil inalagaan kanila at minahal. Nag-set kami ng dinner meeting, Mama Mia. Kasama si Julia, ang mga magulang niya, ako at ang boyfriend kong si James. Meron pang inasikaso sa kanilang opisina si James kaya nauna na ako dun sa tagpuan. Nandun na rin si Julia at syempre wala pa ang mga magulang niya dahil meron pang lakad ang mga ito at susunod na lang din daw. Nung makita ako ni Julia ay tuwang-tuwa siya. Nakita ko ang genuine na kasiyahan sa mga mata niya. Mama Mia, nagbago na talaga itong cousin ko. Hindi na talaga siya selfish tulad noon. Kahit na alam kong nasasaktan pa rin siya sa naging paghihiwalay nila ng kanyang asawa, ay eto siya. Walang bitterness sa love life ko. Tuwang-tuwa siya dahil nahanap ko na raw ang lalaking para sa akin. Nagtsikahan pa kaming dalawa. Ilang saglit pa dahil ako ang nakaharap sa may entrance ng restaurant na yon ay natanaw ko na agad ang boyfriend ko. Papasok na siya.
Sakto naman na nag-excuse si Julia dahil pupunta muna siya ng CR at naiihi na raw siya sa dami ng iced tea ininom naming dalawa. Pagbalik ni Julia, Mama Mia, ay dun napunta at nangyari ang pinakamalaking gulat ko sa buhay ko. Paglapit ni Julia sa table kung saan kami, ay bigla siyang napatulala. Dave? Gulat na gulat niyang sabi habang titig na titig siya sa boyfriend kong si James. Anong Dave? Tanong ko. Julia, anong ginagawa mo dito? Tanong naman ni James. Teka nga. Magkakilala kayong dalawa? Paanong hindi ko to makikilala? Eto yung asawa ko na nanghiwalay sa akin, na nang-iwan sa akin. Mama Mia, nakatayo ako nung mga panahon na yon pero muntik na talaga akong malaglag. Kung hindi lang sana ako nakahawak dun sa upuan na nasa tabi ko, ay baka nalugmok na ako sa sahig. Teka, bakit kayo magkakilala? Balik na tanong ni Julia sa akin. Julia, siya si James. Ano? Siya ang fiancé mo? Mama Mia, napalakas na ang boses namin noon. Buti na lang at ang restaurant na yon ay hindi naman masyadong matao. Fine dining kasi yon kaya walang masyadong tao nung araw na yon dahil hindi naman yon weekend. Dave, ano to? Magpaliwanag ka nga. Tanong ni Julia kay James. Mama Mia, hindi tumingin kay Julia si James kundi sa akin. Love, magpapaliwanag ako, sabi niya. Love? Siya ang dahilan kung bakit mo ako hiniwalayan? Ang pinsan ko? Teka nga, siya ang Dave na sinasabi mo? Siya ang Dave na asawa mo? Siya ang Dave na nakipaghiwalay sa'yo? Oo, Kelly. Siya. Mama Mia, sumisigaw na nung mga panahon na yon si Julia. Ako naman ay hindi na talaga alam kung anong dapat kong maramdaman. Lumapit sa akin si James pero pinapalayo ko siya. Sinenyasan ko siyang wag niya akong lalapitan. Huwag kang lumapit sa akin, James. Ano to? May asawa ka pala? Kung may asawa ka, bakit nagpo-propose ka sa akin? Kasi aasikasuhin ko na ang annulment naming dalawa. Kaya nga, sa susunod mong balik tayo magpapakasal dahil sisiguraduhin kung maa-annul na ang kasal namin sa panahon na yun. Magpa-file ka na ang annulment? Tanong naman ni Julia. Papakasalan mo ang pinsan ko? Hindi ko naman alam na magpinsan kayo eh. Pero love, Kelly, ikaw ang mahal ko. Paulit-ulit niyang sabi. Ako naman, Mama Mia, ay tinignan ko si Julia at kitang-kita ko ang sapde at sakit sa mga mata niya. Hanggang sa tumakbo palayo si Julia sa restaurant na yun. Ako naman ay kinuha ang mga gamit ko. Nilagyan ko ng pera, ang table na yon at saka nagmadali na rin akong umalis. Sinubukan pa akong habulin ni James. Hinawakan niya ang kamay ko, pero Mama Mia, sinampal ko siya. Sinabi kong napakasinungaling niya. Please naman, love, huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita. Mahal mo ko, pero niloloko mo ko. May nagmamahal bang ganyan, James, ha? Meron ba? Or should I say Dave? Ang totoo palang pangalan ni James, Mama Mia, ay Dave James. Kumbaga, yung dalawa niyang pangalan ay pinaghiwalay niya. Ibang pinakilala niya sa akin, hindi Dave. At hindi rin naman ako nagtanong kung anong apelyido noon ng asawa ng pinsan ko. Ewan ko ba kung pinaglalaruan talaga kami ng tadhana. Dali-dali kong sinundan si Julia pero hindi ko na siya nahabol.
Umuwi ako doon, Mama Mia, sa kanilang bahay pero wala siya. Mag-iisang oras akong nag-antay doon nung dumating ang mga magulang niya. Nasaan si Julia? Ano tong sabi ng waiter na nagkaroon daw ng gulo? Tito, tita, hindi ko naman alam eh. Anong hindi mo alam, Kelly? Magpaliwanag ka nga. Mama Mia, wala akong nagawa kundi sabihin sa tito-tita ko ang totoong nangyari. Nagalit sila kay Dave or kay James. Napakawalang hiya daw ng lalaking yon. Galit na galit sila at gusto nilang sugurin ito, pero hindi nila alam kung saan ito nakatira. Tinanong nila ako kung saan ito nakatira dahil nakitira naman ako sa bahay nito ng 3 araw. Pero ang sabi ko ay nag-hotel lang kami nung mga panahon na yon. Ayoko nang dumagdag pa sa mga problema. Ayoko nang dagdagan pa ang gulo, kaya hindi ako umamin na alam ko kung saan ito nakatira. Sinabi ko na lang na sa hotel kami nagstay nung 3 araw na hindi ako umuwi. Mama Mia, tinatawagan ko si Julia, pero hindi niya ako sinasagot. Gusto ko siyang puntahan sa probinsya pero hindi sinasabi sa akin ng tito-tita ko kung saan ko pwedeng matagpuan si Julia. Ang sabi nila ay hayaan ko na lang daw muna si Julia na ayusin ang kanyang sarili at ang kanyang emosyon. Huwag daw muna akong magpapakita dito dahil baka masyado o tuluyan lang masira ang aming pagiging magpinsan dalawa. Habang si James naman, Mama Mia, ay pabalik-balik ang pagtawag at pagte-text sa akin. Blinak ko na siya, Mama Mia, pero dun siya nag-e-email sa akin. Buti na lang talaga at hindi niya alam kung nasaan ang bahay ng tito-tita ko. Hanggang sa dumating na ang araw ng flight ko pabalik ng Amerika. Maging pagkahanggang noon ay alam kong kinukulit pa rin ako ni James dahil email pa rin siya ng email sa akin. Mama Mia, mabigat ang loob ko na bumalik ako ng Amerika. Umuwi ako ng Pilipinas na magaan ang loob ko dahil magkakaroon ako ng love life. Pero bumalik ako na sira ang love life ko, sira pa ang relasyon ko sa pinsan ko. Alam kong kahit hindi sabihin ang tsuhin at tsahin ko ay disappointed din sila sa akin. Kahit pa sabihin wala naman talaga akong kasalanan dahil hindi ko alam ang totoo. Alam kong iniisip nila at the back of their minds kung bakit hindi ko inalam kung single o may asawa na ang lalaking kinababaliwan ko. Mama Mia, 3 buwan. 3 buwan ako doon sa Amerika nung makatanggap ako ng email mula kay Julia. Tawagan ko raw siya ASAP. Hindi na niya kasi makontak ang number ko dahil nga tinanggal ko na yon at tinapon ko na yon kasi Mama Mia, ayoko nang makontak pa ako ni James. Dali-dali akong tumawag kay Julia through Messenger. Agad-agad kong inactivate ang Messenger ko, Mama Mia. Nung mga panahon kasi ay naka-deactivate na ako at hindi ko na ina-open yon. Pero nung sabihin sa akin ng pinsan ko na tumawag ako dahil may emergency, ay tinawagan ko siya agad. Takot na takot ako nung mga panahon na yun na baka kung anong nangyari sa kaniyang mga magulang, sa mga taong nag-aruga at nagmahal sa akin bilang kanilang sariling anak. Oh, Julia, kumusta? Kaz, Kelly, may sasabihin ako sa'yo pero wag kang mabibigla, ha? Ano yun? Kaz, si James. Si Dave. Si James. Wala na siya. Ano? Anong wala na siya? Mama Mia, gulat na gulat ako nung sinabi sa akin ng pinsan ko na nagpatiwakal si James. Kinitil niya ang sarili niyang buhay. Nag-iwan pa raw siya ng sulat para sa akin. Agad-agad naman akong nag-leave sa trabaho pero nung hindi ako pinayagan ay agad din akong nag-resign. Gusto kong makita sa huling pagkakataon si James. Umuwi ako agad ng Pilipinas kahit 3 buwan pa lang mula nung makabalik ako ng Amerika. Kahit na napakalaki ng gastos para sa pamasahe
ay pumikit na lang ako at pinikitan ko na lang yun ang aking mga mata. Mas mahalaga sa akin na makita ko si James. Mama Mia, pumunta ako dun sa burol niya. Sa isang funeral parlor po siya ibinurol. Pagdating ko doon ay nandun ang kaniyang asawang si Julia. Agad akong lumapit kay Julia at nagyakapan at nag-iyakan kaming dalawa. Lumapit ako sa kabaong ni James o ni Dave. Mama Mia, iyak ako ng iyak noon. Oo, mahal na mahal ko pa siya. Pero mas pinili ko noon ang pinsan ko. Mas pinili ko noong panindigan ang relasyon ko sa mga taong nag-aruga sa akin. Kaya hindi ko pinaglaban ang pagmamahalan namin dahil pakiramdam ko kasi niloko niya ako. Hanggang sa may iniabot sa akin si Julia. Isang sulat. Galing raw yun kay James na nakita sa kwarto niya nung matagpuan ang katawan niya. Mama Mia, hindi ko na lang po isusulat ng buo ang naging sulat ni James para sa akin. Pero ang laman ng sulat na yon ay nagpapaliwanag kung bakit niya nagawang maglihim. Totoo daw na hindi niya alam na magpinsan kaming dalawa ni Julia. Mama Mia, hindi kasi magkaapelyido ang mama ko at mama ni Julia dahil magpinsan lang din sila. Ang mama ko, ang kanyang ina, ay kapatid ng ama ni Julia. Kaya kung tutusin kung apelyido ang pagbabasihan ay hindi talaga yun matitrace ni James. Nagsorry siya sa akin. Totoo daw na niloko niya ako at hindi niya sinabi na may asawa na siya dahil natatakot daw siya na baka kapag sabihin niya yun ay hindi ko siya pagbibigyan. Na hindi ko siya papansinin at hindi kami magkakaroon ng relasyon. Mama Mia, sinabi niya rin sa sulat niya na mahal niya ako. Na nung unang beses na nakita niya ako ay parang nag-flash ang future niya sa kaniyang mga mata. Na parang ako ang gusto niyang maging ina ng kaniyang mga anak. Kaya lang, malas lang daw at nauna siyang magpakasal sa pinsan ko. Nilalaman din ng sulat na yun ang paghingi niya ng tawad sa pinsan ko. Mama Mia, matapos ngang mailibing noon si James, ay nagkausap kaming maayos dalawa ni Julia. Nagkapatawaran na rin kaming dalawa. Nabing biktima lang kami ng pagkakataon. Pareho naman kaming walang kasalanan. Pero ang totoo niyan, Mama Mia, hanggang ngayon, kahit na may asawa na ako at mga anak, at may asawa na rin na iba si Julia at may mga anak na rin siya, ay hindi namin maiiwasang pag-usapan pa rin si James. Hanggang ngayon kasi, Mama Mia, ay may kumukurot pa rin konsensya sa puso ko. Paano kaya kapag pinagbigyan ko noon si James na kahit kausapin ko man lang siya? Paano kaya kapag naipaliwanag lang namin sa isa't isa, pati na rin ang desisyon kong hindi na makisama sa kanya matapos kong malaman ng totoo? Naging iba kaya ang ending ng lahat? Hindi kaya niya nagawang kitilin ang sarili niyang buhay kung pinagbigyan ko lang siya na kausapin ng maayos? Alam kong ang mga tanong na ito ay hindi ko na masasagot pa kailanman. Dahil nangyari na ang mga nangyari at wala na akong magagawa para ibalik ang nakaraan. Wala na akong magagawa para ibalik ang oras kung saan nandito pa si James. Don't get me wrong, Mama Mia, masaya po ako ngayon sa piling ng asawa ko. Masaya po ako ngayon sa piling ng pamilya ko at masaya na rin kami sa relasyon na meron kaming dalawa ni Julia. Pero masakit pa rin sa loob ko ang mga nangyari sa aming dalawa ni James, sa aming tatlo ni Julia. At lalong masakit pa rin sa loob ko ang ginawang pagkitil ni James sa sarili niyang buhay. Maraming salamat po, Mama Mia. Nandito pa rin ang sakit sa puso ko, pero alam kong in time ay maghihilom din ang mga ito. Sana po kapulutan ng kahit na konting aral itong naging kwento ng buhay naming tatlo ni James at ang pinsan kong si Julia. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ko at mai-ere sa programa at YouTube channel mo. Lubos na gumagalang, Kelly.
Hello, Kelly. Sadya naman talagang napakamapaglaro ng tadhana. Sadya naman talagang napakamapaglaro ng pagkakataon. Hindi mo talaga minsan maiisip na ang mga nangyayari ngayon ay magiging mitsa pala ng mga masasakit na mangyayari sa kinabukasan. Pero isa lang ang sigurado ako. Kayang-kaya mo kahit anumang pagsubok na dumating sa buhay mo. Basta ba wag ka lang mawawala ng tiwala sa Panginoon at ng tiwala rin sa sarili mo. Maraming salamat, Kelly, sa pag-share mo ng iyong kwento. Wala kang naging kasalanan. Siguro man kung meron, yun ay hindi mo inalam ang katotohanan tungkol kay James. Pero minsan kasi kapag masyado na tayong nadadala ng ating emosyon, kapag masyado rin tayong mapagtiwala sa ating kapwa, ay hindi na natin naiisip na pwede pala silang gumawa ng masama sa atin. Pwede pala nila tayong gawa ng hindi mabuting mga gawain na siyang magiging dahilan kung bakit tayo masasaktan sa huli. Pero sana ito ang magiging leksyon lalo na doon sa mga papasok sa isang relasyon dun sa mga taong kakakilala pa lang nila. Minsan nga kahit ang tagal-tagal mo nang kilala ang isang tao, kahit ang tagal-tagal nyo nang magkasama ay hindi mo pa rin siya lubusang makikilala. Paano pa kaya yung taong bago mo pa lang nakasalamuha? Sana lalong-lalo na doon sa mga babae, bago tayo ma-in love, bago tayo, bumukakat kung ano-ano pa man, sana alamin muna natin ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao ng isang taong pipiliin nating bigyan ng pagkakataong makapasok sa ating mundo at sa ating puso. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakinig ngayon sa kwento na ating inihandog sa inyo. Please do share and like this video. And syempre, huwag kalimutan na mag-subscribe na rin, mag-click ng notification bell. At huwag din kakalimutan na mag-share ng sariling kwento ng inyong buhay. Mag-email lamang po kayo sa atin, mamamiyacdo0317@gmail.com. Huwag din kakalimutan na i-follow tayo sa ating mga social media accounts. TikTok, syempre Threads, Threads, Instagram, and Facebook, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat.